Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tumunog ang telepono. Sino ba ang walang tigil na tumatawag ng ganito kaaga? Inis na sigaw ni Ashton, ngunit hindi pa rin tumigil ang pagring ng telepono. Hinila niya ang mga unan at itinakip sa magkabilang tainga. Dumapa siya sa kama, pilit na ikinukubli ang ingay, subalit malinaw pa rin niyang naririnig ang paulit-ulit na pagtunog nito. Matapos ang ilang sandaling pakikipagtalo sa sarili kung sasagutin ba o hindi, bumangon din siya at kinuha ang tawag. Ano ba ang kailangan mo? Mariin niyang sabi sa telepono. Ginoo. Nautal na sambit ng lalaki sa kabilang linya. Ano, sino ito? Tanong niya habang sinusuklay paatras ang kanyang buhok gamit ang isang kamay. Ginoo. Ako po si John, nanginginig na sagot ng lalaki. Inilayo ni Ashton ang telepono sa kanyang tainga at sinilip ang caller ID. Ang tumatawag ay ang kanyang pribadong detective na si John Hubalde. Napabuntong hininga siya bago muling humiga sa kama at inilagay ang tawag sa speaker. Sige, sabihin mo. Bakit ka tumawag ng ganito kaaga? Tanong niya. May nalaman na po ako tungkol kay Binibining Henson. Mabuti naman at sana'y may dala kang magandang balita tungkol sa kanya. Kung hindi, baka hindi ko mapigilan ang sarili kong habulin ka, malamig at seryoso niyang wika. Nilamon ng takot si John, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kaba na tila kabayong rumaragasa ang bilis. Ginoo. Nasa Korea po siya. Sa Timog Sol. Sigurado ka ba? Opo. Kasama po niya ang kanyang ina sa Korea. Ipapadala ko na rin po sa inyo ang address at iba pang detalye, sabi ni John bago tuluyang ibinaba ang tawag. Dapat noon pa man ay naisip ko nang kasama niya ang babaeng iyon. Ang kanyang ina. Hindi karapat-dapat tawaging ina ang babaeng iyon. Gigil na naisip ni Ashton habang mariing naggangalit ang kanyang mga ngipin. Agad siyang nagtungo sa banyo upang maligo sa mainit na tubig, umaasang mapapawi nito kahit kaunti ang tensyon sa kanyang katawan. Matapos ang 1 taon at kalahating paghahanap, sa wakas ay natagpuan din niya siya. Si Natalia. Ang babaeng nakatangay ng kanyang puso mula pa noong araw na sinampal siya nito at tinawag siyang isang walang hiya sa harap ng 2 miyembro ng lupon ng mga direktor. Napakalinaw pa rin sa kanyang alaala ang unang pagkakataong nagkita sila ni Natalia. Ipinapakita noon ni Ashton ang isang kasunduan sa harap ng mga miyembro ng lupon nang mahuli sa pagdating si Natalia kasama ang kanyang boss na si Nicholas, ang may-ari ng Winbert Enterprise. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan niya ang dalaga. Mahigpit na bumabagay sa hubog ng katawan nito ang puting kamisang pang-opisina, habang ang mahaba at hapit na paldang pang-opisina ay lalo lamang nagbigay diin sa maayos nitong pangangatawan. At nang dumaan ito sa kanyang harapan, kitang-kita niya ang maayos at kaakit-akit nitong hubog sa likuran. Nang matapos ang pulong, nilagdaan niya ang kasunduan kasama ang iba pang mga kumpanya. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matalik niyang kaibigan na si Nicholas Winbert upang yakapin ito. Doon niya muling nakita si Natalia. Sandaling tumigil ang tibok ng kanyang puso nang masilayan ang napakagandang ngiti sa labi nito. Nang lumayo si Nicholas upang makipag-usap sa iba pang mga miyembro ng lupon, nilapitan ni Ashton si Natalia. Huminto siya sa layong halos 1 talampakan lamang mula rito. Tahimik niya itong pinagmasdan, wari ninanamnam sa kanyang mga mata ang bawat detalye ng kagandahan nito. Paumanhin, magandang binibini. Paos at mababa ang tinig niyang sambit. Lumingon si Natalia at bahagyang napalunok dahil sa malalim at tila napakalapit na tinig nito. May kailangan po ba kayo, Ginoong Castro? Magalang nitong tanong habang nakayuko at nakatingin sa sahig. Oo, bahagya niyang umiti. Isang gabing makasama ka. Kasabay ng paglabas ng mga salitang iyon sa kanyang bibig ay dumampi sa kanyang pisngi ang isang malambot na palad. Ngunit taliwas sa lambot ng kamay nito, matigas ang mensaheng hatid ng tinig ni Natalia. Sinampal siya nito. Walang hiya, mahinang bulong nito bago tumalikod at naglakad palayo.
Mapalad si Ashton at ang 2 miyembro lamang ng Lupon, kasama ang matalik niyang kaibigan, ang nakasaksi sa nangyari. Kung nagkataon, malamang ay lubusan ng nasira ang kanyang reputasyon. Ngunit sa halip na magalit, kakaiba ang kanyang naramdaman. Hindi niya halos ininda ang sampal. Ang higit niyang naaalala ay ang pakiramdam ng palad ni Natalia na dumampi sa kanyang pisngi. Malambot, ngunit matatag. Isinara niya ang gripo ng shower at kumuha ng tuwalya upang takpan ang kanyang hubad na katawan. Ibinilot niya iyon sa kanyang baywang bago lumabas ng banyo at nagtungo sa kanyang walk-in closet. Isinuot niya ang puting kamisang pang-opisina, itim na pantalon, itim na blazer at itim na korbata. Karaniwan na para sa kanya ang magsuot ng itim. Para bang wala na siyang ibang nakikitang kulay sa buhay kundi ang kadiliman. Kulay itim. Isinuot niya ang kanyang gintong Rolex na relo at maingat na inayos ang blazer. Pagkatapos ay lumapit siya sa lalagyan ng sapatos, kinuha ang peres ng panlalaking sapatos na yari sa balat mula sa Red Chef at isinuot ang mga iyon. Kinuha niya ang kanyang pitaka at telepono bago mabilis na lumabas ng silid. Habang bumababa sa hagdan ng kanyang marangyang mansyon, idinayal niya ang numero ng kanyang personal assistant na si Cedric. Magandang umaga po, Ginoo, bati ni Cedric mula sa kabilang linya. Cedric, kailangan ko ng tiket papuntang Korea. Timog Seoul. Sa loob ng susunod na 1 oras, utos niya habang naupo sa hapagkainan. Dumating ang mga kasambahay dala ang kanyang almusal at maingat na inilapag iyon sa harap niya. Inihain nila ang kanyang kapeng walang asukal at walang gatas. Bahagya lamang siyang tumango bilang hudyat na maaari na silang umalis. Pero, Ginoo, paano po ako makakakuha ng tiket sa loob lang ng 1 oras? Gulat na tanong ni Cedric mula sa kabilang linya. Kaya nga kita binabayaran, hindi ba? Mariin niyang sagot. Ginoo. Sige, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, mahina nitong tugon. Mabuti. Tawagan mo lang ako kapag nakahanap ka na ng tiket. Kung wala, huwag mo na akong tawagan at mawawalan ka ng trabaho, malamig niyang sabi bago agad ibinaba ang tawag. Unti-unting naubos ang oras. Bawat minutong lumilipas, bawat segundong nagdaraan, lalo lamang siyang nilalamon ng pangamba. Alam niyang kayang gawin ni Veronica ang kahit ano kay Natalia. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit tumakas ang dalaga. Ngunit hindi ito maaaring manatiling nagtatago habang buhay. Sa huli, natagpuan din nila siya. Tahimik niyang ininom ang kanyang kapeng itim habang sinusuri ang ilang email sa kanyang telepono. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Cedric ang nasa caller ID. Hello. Malamig niyang sagot. Ang kanyang tinig ay sapat na upang magdulot ng matinding takot sa sinumang makarinig nito. Ginoo. Nakuha ko na po ang tiket, nautal na sabi ni Cedric. Mabuti. Ipagbigay alam mo sa opisina na hindi ako papasok ngayon, utos niya bago muling ibinaba ang tawag. Matapos ang mahabang biyahe sa eroplano, sa wakas ay nakarating siya sa Timog Seoul. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, tila hinahampas ng malaking maso ang kanyang dibdib sa bawat tibok. Nag-uunahan ang kaba sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ramdam niyang nagsitayuan ang mga balahibo niya. Ngunit nanatiling walang anumang emosyon ang kanyang mukha. Iyon ang dahilan kung bakit paborito niya ang kulay itim. Kayang ikubli ng itim ang hindi mabilang na damdamin. Kapag nababalutan ka ng kadiliman, walang sinumang madaling makababasa ng tunay mong nararamdaman. Nakarating siya sa bahay ni Veronica. Napansin niyang magara ang pagkakadekorasyon ng buong bahay na tila may malaking pagtitipong magaganap. Sa likurang bakuran ay may isang entablado. Nasa gitna nito ang isang mikropono, habang ang mga upuan ay puno ng matatanda, matataba, at mga batang bilyonaryo, kasama ang iba pang mayayamang panauhin. Mistulang isang subasta ang nagaganap. Pumasok siya sa loob ng bahay at inutusan ang isang kasambahay na tawagin si Veronica at ipaalam dito na dumating si Ashton Castro upang makipagkita. Naghintay siya sa sopa ng sala. Marangya ang kabuuan ng bahay, ngunit napansin niyang halos pawang mga babaeng nag-aalok ng aliw ang naroon. Isa-isang dumaan ang mga ito sa kanyang harapan, naghahagis ng mapang-akit na tingin at pilit siyang kinakausap o inaakit. Napaisip siya. Iyon din kaya ang nais ni Veronica para kay Natalia?
Baka iyon ang tunay na dahilan kung bakit tumakas ang dalaga 3 taon na ang nakalilipas. Alam niyang napakalaki ng perang umiikot sa mundong iyon. At batid niyang hindi magiging madali ang pakikipag-usap kay Veronica. Kilala niya ito bilang isang taong handang gawin ang lahat kapalit ng salapi. Maya-maya ay bumaba si Veronica mula sa ikalawang palapag. Suot nito ang isang mabigat, ngunit napakanipis na bestida, na halos inilalantad ang malaking bahagi ng dibdib at malinaw na ipinakikita ang hubog ng katawan nito. Halos kasin edad na ito ng kanyang ina. Hindi niya maiwasang mailang sa anyo ng babae. May kutob na akong hahanapin mo ako, sabi ni Veronica. Nasaan si Natalia? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Ashton. Kung ang birhen kong anak ang pakay mo, nasa labas ang subasta. Doon siya ibebenta, walang pakundang ang sagot nito habang walang pakialam na nilalaro ang kulot nitong buhok. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni Ashton. Ibebenta mo ang sarili mong anak? Tinitigan niya si Veronica sa mga mata, tila naghahanap ng anumang bakas na nagbibiro lamang ito. Ngunit wala. Lubos itong seryoso. Oo, walang pag-aalin lang ang sagot nito. Isang gabi lamang. Nagsisimula ang tawaran sa $100,000. Halika na, sino ba naman ang tatangging makasiping ang isang birhen? Kasabay niyon ay tinanggap nito ang inuming inihatid ng isang kasambahay. Magkano kung habang buhay? Malamig na tanong ni Ashton. Napatingin si Veronica sa kanya, halatang nabigla sa tanong. Magkano ba ang kaya mong ibayad? Bago ko sabihin ang halaga, may kailangan muna akong linawin, sabi niya sa tonong tila isang karaniwang negosasyon lamang ang kanilang pinag-uusapan. Ano iyon? Hindi mo sasabihin kaninuman kung sino si Natalia. Hindi mo ipaalam na anak mo siya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Kapag nakuha ko na siya, para sa kanya ay patay na ang mga magulang niya. Magiging isang ulila siya. Wala na siyang anumang ugnayan sa iyo, o sa kahit na sino pang may kaugnayan sa iyo. Hindi mo siya tatawagan, hindi mo siya hahanapin, at ni isang salita ay wala kang sasabihin sa kanya. Mula sa araw na iyon, magiging ganap na kayong estranghero sa isa't isa. Lalayuan mo siya at palalayain mo siya mula sa mundong ginagalawan mo. Tahimik na minasdan siya ni Veronica bago muling nagsalita. Kung ganoon, magkano ang kaya mong ibayad? Magkano ang pinakamataas na halaga na ibinayad sa huling birheng ipinagbili mo? Tanong ni Ashton. 1,000,000. Higit pa roon. Bahagya siyang sumandal bago buong katiyakang sinabi. 100,000,000. Sa susunod na kabanata, masasaksihan kung tatanggapin ba ni Veronica ang alok na 100,000,000 ni Ashton o kung may mas makapangyarihang tao na hahamon sa kanya sa subasta para kay Natalia. Samantala, haharap si Ashton sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay habang sinisikap niyang iligtas si Natalia bago tuluyang magbago ang kapalaran nito. Kaya abangan natin